Blessed Sunday to everyone. It's good to be here together with our brothers and sisters in the Lord. We thank and praise God sa nahimo natong successful sa gihimong Vacation Bible School. And God has been so good to us. He guided us. He gave us strength and help everything mahimong successful. We also very thankful sa tanan nga nagsuporta. Thank you for your trust, for your time, for your prayers, financial help. May the Lord continue to bless you. Karong adlaw atong padayunon ang ato ang sermon series about better together, every member a minister. And for today's sermon, it is entitled, Better Together in Compassions. Growing up, usa sa ako ang habits mao ang pag-kolekta og mga bisan unsa nga mga butang nga tan-aw nako magamit pa sa umaabot nga panahon. Mangolekta ko anang mga guba nga electronics, mga guba nga mga motor parts, mga guba nga mga tools o ultimo kanang gamay nga pieces sa kahoy ako ng kolektahon. But I notice nga sa amo ang parsonage kadugayan na puno na kini og mga gamit, mga guba nga mga gamit, guba nga mga katong gipang mention nako kaganiha, electronic parts, motor parts, mga kahoy, bisan unsa na lang. And that's why I decided nga katong mga gamit ako anang gipang labay. Apan pipila ka semana ang nilabay samtang naghimo na pud ko og bag-ong project. I realized nga kadto di ay akong gilabay nga gamit mao di ay katoy pina nako kakinahanglan para mahuman nako kung unsa ang ako ang ginahimo. Kung unsa toy tan-aw nako nga useless na guba na wala na kini gamit, wala na kini pulos, wala na value, it turn out nga mao di ay katoy pina nako ka importante nga ginapangita para ma-accomplish nako ang ako ang ginahimo. You know, in life, kining pagsalikway nato sa mga wala na mapusli nga mga gamit, wala lang nato kini ginahimo sa mga material nga mga butang. But sometimes kining pagsalikway nato, it also happens sa mga taong nakapalibot kanato. Why? Because there are people we simply pass by. Mga taong wala nato mahatagan og panahon. Mga taong wala nato manotice. Gina-overlook nato sila. We forget them not because we are trying to be unkind, but because para sa atoa dili ra kaayo sila importante kaayo. Dili ra sila worth it nga hatagan og panahon or sayang ra ang atong oras para hatagan nato sa atoang atensyon. But here is the very powerful and surprising truth. Because when we come to the Gospel of Matthew, chapter 25, 35 to 40, the very people we often see as least, insignificant, or without value are actually deeply connected kung paunsa nato ginaserve si Kristo. In other words, the way we respond to the people we tend to overlook is the way we respond to Christ Himself. I'll repeat that phrase. The way we respond to the people we tend to overlook is the way we respond to Christ Himself. As Christians, kini nga kamaturan maoy mo challenge kanato. Tungod nagpasabot kini nga ang atong pagtuo diha kang Kristo dili lang kini makita in how we worship, how we pray, or how we speak, but in how we treat those unnoticed, the forgotten, and the needy around us. Hinumdumi kini. When we choose to ignore someone who is hurting, when we pass by the hungry, the lonely, or kadtong naglisod, wala lang nato ma-miss ang opportunity nga mutabang sa ilaha.
But also we miss the opportunity nga mo respond ngadto kang Kristo. That is why Christianity is not just about knowing God, but it is about reflecting the heart of our Lord Jesus Christ ngadto sa mga nagkinahanglan. Shall we open our Bible with me in Matthew chapter 25, verses 35 to 40. Matthew chapter 25, 35 verses 35 to 40. I'll be reading this from the New American Standard Bible. The word of the Lord says, "For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. Naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me." Then the righteous will answer to him, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? And when did we see you as a stranger and invite you in, or naked and clothe you? And when did we see you sick or in prison and come to you?" And the king will answer and say to them, "Truly I say to you, to the extent that you did it for the one of the least of these brothers or sisters of mine, you did it for me." May the good Lord bless the reading of His Word. As Jesus spoke this word, hapit na mahuman ang iyahang panahon dire sa kalibutan. Para masabdan nato kining chapter 25, ato sang balikan sa kadyot ang chapter 24 tungod part kini sa continuous teaching ni Jesus Christ. Kining chapter 24 og 25 usahay ginatawag kini nga Olivet Discourse. Meaning to say, mga pagtulunan nga gihatag ni Kristo didto sa Mount Olives nga na-record sa Bible. In Matthew chapter 24, kung balikan nimo diha, si Jesus ni respond og mga tubag nga gipangutana sa iyang mga disciples, mga question about unsay mahitabo sa katapusan og ganos asya mubalik. Apan imbes nga hatagan sila ni Kristo og specific nga timeline, Jesus describes several signs and realities nga mahitabo sa unahan. Iyang gipang mention diha ang mga false teachers who will try to deceive many. Jesus also mentioned wars and conflicts among nations, persecution that his followers will face, and the gospel preached to all nations. Ang mensahe nga gusto ipaabot ni Kristo ngadto sa iyang mga followers mao nga kinahanglan nila maging careful, maging alerto, ug dapat dili sila mailad tungod walay nakabalo kung kanusa or unsa ang exact time nga mobalik si Kristo. Jesus emphasizes kung unsa ka importante ang pagkinabuhi nga andam kanunay. Now in chapter 25, si Jesus nagpadayon gihapon pagtudlo sa parehas nga mensahe, but now he explained it by using parables. Unsa maning parables? Parables is a simple story apan naay lalom nga meaning. Gigamit ni Jesus ang parables para itudlo kanato paunsa mahimong ready o responsible sa atong kinabuhi. Sa kini nga chapter, Jesus shows three important examples paunsa mahimong ready o responsible. First, the parable of the 10 virgins, reminding believers to be ready at all times. Second, the parable of the talents. Kini naga-highlights kung unsa ka importante nga mahimo kitang faithful sa gihatag sa Dios kanato. Pangatlo, mao na kining final judgment nga kung asa si Jesus nag-mention diri og mga sheeps og mga goats og kini naga-highlight sa pagiging compassionate. In simple big idea, Matthew 24 tells us to be ready. Matthew 25 tells us how to be ready.
O kining Matthew chapter 25, 35 to 40, continuation siya sa Olivet Discourse or sa gitudlo ni Kristo dito sa Mount Olives. Apil sa gidescribe ni Jesus ang mahitabo sa umaabot nga kung asa dili lang siya usa ka istorya, apan usa siya ka realidad nga mahitabo sa katapusan. Si Jesus nisulti nga siya mubalik bisang usa ka hari. He will sit on His glorious throne and gather all people before Him. Og sa kana nga moment na ay separation nga mahitabo sama sa usa ka shepherd nga ni separate sa sheep from goats. But what makes this moment very serious is the basis of separation. Unsa ba jud ang ginabasihan sa maong separation? The separation is based on how a person show their love for Christ, pinaagi sa pag-atiman sa pinakaubos nga nagkinahanglan. Usually, when we think of the judgment to come, we often focus only on faith. We think that as long as we believe, okay na. Apan si Kristo na apay mas gusto ipahimo kanato. Ako akining klaruhon. In Matthew 25, 35 to 40, si Jesus wala gayud musulti diri nga ang paghimo nato og maayo maoy makaluwas kanato. Wa jud na gi-mention ni Jesus sa kini nga passages. He also did not mention faith sa kini nga passage. Rather, ang iyang gusto ipasabot kanato mao nga sa iyahang pagbalik, He expect His followers to be marked by compassion, by love, and care for others. So the question is, unsa nga klase ka kinabuhi ang dapat makita sa gadtong nisunod na kang Kristo? Unsay may pangandoy ni Kristo ngadto sa iyang mga followers nga himuon ngadto sa labing ubos or the least of this? Let us look at the text that we have read and discover what we are called to do for the least of this whom Jesus calls us to serve. Una, bilang mga sumulunod ni Kristo, dapat makita nato kung unsay kinahanglanon. We have to see the need. Mao kini ang gusto ni Kristo nga dapat natong matun-an. When Jesus speak in the Gospel of Matthew 25, 35 to 40, iyang gikuha ang mga attention sa iyang mga disciples ngadto sa pinaka-simple and yet usahay dili matagaan og pagtagad. Jesus Christ described the list of this as people who are hungry, they are thirsty, strangers, naked, sick og kadtong naa sa prisuhan. And if you notice here, Jesus Christ mentioned 6 very important of a human needs. Nadiha ang food, nadiha ang drink, shelter, clothing, health, ug mga tawong moatiman. Ngano man gipang mention ni sila ni Kristo? Jesus mentioned these needs because during His time, ang kagutom maoy pinaka-serious nga struggle. Dili man na parehas sa to ang panahon karon nga naay government nga naga-back up, naay mga ayuda, unsa pa nang klase ka ayuda. Sa ilaha lisod kaayo, ni samot pa jud ang ilahang struggle tungod grabe kataas ang tax nga kung asa gina-required sa Roman Empire. Dili lang kagutom ang ilahang concern, they also need clean drinking water. Ang tubig sa unang panahon dili accessible, lisod pangitaon. Travelers, laborers, and the poor often struggled to find safe water, especially sa mga mala nga mga lugar. Another is the strangers. Mao ni sila ang mga foreigner, outsider, or someone without home or community. Well, sa kultura sa mga Jewish people, ang hospitality importante kaayo ni sa ilaha. But for the strangers, they are vulnerable to rejection, suspicion, or neglect. Walay hotel nga mo welcome sa imuha, walay balay nga mo welcome sa imuha. Ang travelers nagarely lang jud sila sa kindness sa ubang mga tawo.
If you remember the story of our Lord Jesus Christ, katong iyang pagkaanak ni Mary, wala joy nag-welcome sa ilaha. Jesus used real life situation of a human needs from his time. But did you know the list of this nga iyang gipang mention naga-exist gihapon sila sa ato ang panahon karon. Naara sila sa ato ang palibot. Ang matag usa sa ilahan nagkinahanglan og mga butang nga gipang mention ni Kristo. Nagkinahanglan po sila og mga basic needs in order to survive. And these needs are not just physical realities but daily struggle nga kadaghanan sa mga tawo ila kining ginapangita matag adlaw. Sad to say, daghan sa ilaha wala gayud matagaan og pagtagad. Why? Because others become so busy with their own concern, so focused on their own lives that they overlook the people around them who are silently struggling. I remember, usa sa giingon sa gina-consider nako nga mentor, ingon siya, kung tanaw nimo nga wa na kay trabahoon sa imong panimalay, kung tanaw nimo nga nahuman na imong trabaho, din tanawa imong palibot. Tungod ang tinuod ni ana, wala joy kahumanan ang atong trabaho. Same sa ato ang pag-serve sa uban. Kung tan-awon lang jud nato ang need sa atong palibot, naagayod kitay makita. Kining mga tao nga nagkinahanglan naara sila sa atong palibot, dili pud sila layo kanato. Ang uban sa ilaha, in fact, naara sa ato ang panimalay. Naara sa ato ang silingan, sa atong katrabaho, ang uban sa ilaha ato nang na-encounter matag adlaw. Ni gani ka ng imuhang katapad, naghilom-hilom ra na, pero naa ka na'y kinahanglan, bisan dili niya isulti kanimo. Pangutan-a daw ko unsay iyang kinahanglan. Some of them are hungry not only for food, but for hope. Some are thirsty not only for physical but spiritual as well. Some are lonely, even they are in crowd. Ang uban nagsigi-sige nagdala og kasakit sa kalawasan. Ang uban nakasinati nga murag naa sa prisuhan, dili tungod kay nakulong sila, but they are trapped in pain, in fear, in addiction, and in brokenness. You know, when Jesus changes your heart, He also changes your visions and you begin to see the need. Always remember, real compassion always begin with seeing. Kanunay jud na magsugod kung naatay makita. You know, ang atong kalibutan karon grabe nakapaspas. Naay bag-ong iPhone ni aging tuig, na po'y bag-ong iPhone karon. Naay bag-ong electric car to ni aging tuig, na po'y bag-ong electric car sunod tuig. Paspas kaayo ang development sa ato ang kalibutan. Everyone is trying to keep up, always chasing kung unsay bag-o mahadlok biyaan sa trend. Tungod ni ana, many people have a tendency to focus on themselves, to improve, to succeed, and to stay updated. Well, I think wa may mali ni ana tungod kinahanglan po nato ma-improve sa ato ang kaugalingon. But when Jesus truly changes our hearts, something also changes in the way we see. Yes, improve yourselves. Yes, move forward. But do not let your progress make you blind. Ayaw gayod tuguti nga sa imong pagpaningkamot nga ma-progress kita, makalimot na kita sa ginapahimo ni Kristo sa ato ang kinabuhi. Tungod kay kung ang uban nagapaningkamot nga dili mabiyaan, ang uban nagapaningkamot pod para lang makasurvive. And as follower of Jesus Christ, we are not only called to grow, we are called also nga motabang sa uban. Learn to see what is need. Secondly, after learning to see the need, the next thing we should do is we have to act on need. Dili lang di ay takutob nga nakita na to'y usang gikinahanglan, but
Kinahanglan po nato i-act kini. After we learn to notice the needs around us, Jesus calls us to go further. And in these same passages, Jesus Christ teaches us that seeing a need is not enough. It must lead into action. Sa tinuod lang, sayon raman makarecognize sa mga nagkinahanglan. Sayon ra kaayo ka na makita. But Jesus shows us that ang tinuod nga pag-andam nato sa pagbalik ni Kristo, dili lang kay mutan-aw kita kung unsay gikinahanglanon apan kinahanglan pud da mulihok. In other words, kung gibag-o na ni Kristo ang atong kasing-kasing, dili lang ta moingon, nakita na ko unsay kinahanglanon. Apan kung gibag-o na ni Kristo ang atong kasing-kasing, we begin to say, paunsa ko makatabang. Take note of what Jesus Christ said to His disciples. Ingon niya diha, you gave me, you invited me, you clothed me, you visited me. Notice that these are not just observation, but they are responses. These are action-oriented, and these are the evidence of a life of compassion. They did something about it. They gave food to the hungry. They offered help to those in need. They welcomed the stranger. They visited the sick and in those prison. In other words, they met the need that they saw. Ilang gitagbo or ilang gihatag kung unsa tong nakita nila nga kinahanglanon. You know what, kung naay may tao nga angayan natong sundon when it comes sa pagtabang sa uban, wala nay lain kung dili mao ang ato ang Ginoong Hesukristo. Because He Himself lived this out perfectly. Wala lang kinigitudlo ni Kristo kanato apan iya kining gikinabuhi. He never postponed compassion sang ang mga tao ni duol kaniya. Wa man siya mulikay, wa man siya ngayon balik ra mo ugma. Kay ugma na mo nako tabangan. Iya mismo gitagbo ang mga gikinahanglan sa nagkinahanglan. And there are a lot of examples that Jesus met different kind of needs. For example, the woman who was bleeding for 12 years. Wa man siya niingon nga, ugma na lang kay perting daghan nag-crowd diri, di taka maatiman. The 5,000 katong iyang gipakaon. The blind man, the paralyzed man, the Samaritan woman. And surprisingly, when Jesus helped, wala gadyod niya tuguti ang iyang kultura nga mao'y makapahunong kaniya. Instead, he saw a person in need and he responded. He did not categorize people as worthy or unworthy. Jesus did not act based on what he could gain. You know, those who belong to the King are known not only by what they hear, but by how they respond to the needs of others. Mahibaluan gayud nimo kung unsa kalalom ang paghigugma sa usa ka tawo ngadto kang Kristo, pinaagi sa iyang pag-respond sa nagkinahanglan. That is why following Christ is not just about believing in Him, but also living like Him. Kung tinuod nga si Kristo nagpuyo na kauban nato, we become more sensitive to the needs of others. Kung tinuod nga si Kristo kauban nato, dili ta pwede mo ingon nga ako aning buhaton, Lord, basta maupod ni imong buhaton sa ako . Kung tinuod nga gibag-o na ni Kristo ang ato ang kasing-kasing, dili ta mo pwede mo ingon, sige tabangan ta mo, basta sunod election, butaran niyo ko. We don't help others because we expect something in return. We help because that is the heart of our Lord Jesus Christ. Sa atong panahon karon, makita gayud nato kung unsa toy mga kinahanglanon. Makita nato sa mga balita, sa social media, nga ang ubang mga nations nagaatubang na og poverty. Mga pamilya nga naglisod, pangita og pagkaon matag adlaw.
mga taong nawad-an na og panimalay tungod sa baha, mga taong nawad-an og pamilya tungod sa gyera. We hear about war. Mabati nato ang kabug-aton sa pagtaas og gas. Makita nato ang pagtaas sa abuse, pagtaas sa broken families. We also witness conflict and division even sa ato ang gobyerno. All of this remind us of one truth. Many people are hurting, struggling, and trying to survive. Kung naa may number one nga motabang sa ilahawa na ilain, kung dili kita nga gisaligan ni Kristo nga moatiman sa ilaha. We may not be able to help the whole world. Dili man nato siguro matabangan tibuok kalibutan, but we can help the person in front of us. Matabangan nato kanang imong katapad. Maunang ayaw po idalo ng imong pag-smile sa uban. Baga high price kayo ba? Sige rag kurismaot ang nawong. Ayaw na po dungagi ang problema sa uban. Why? Because even in a simple way, we can become the hands and feet of our Lord Jesus Christ. Kanang imong pag-smile, kanang imong pag-abi-abi, kanang imong pagdawat og bisita, paghatag og tubig, paghatag og panahon para bisan maminaw man lang dako nagkahimuan sa uban. Why? Because sometimes people are not looking for advice. They just need someone who will listen and understand. You know, God is not asking us to do everything. He is asking us to do something. That is why we should not only see the need, but we should also act on it. Pangatlo, dili lang kutob na tan-aw na tuon sa gikinahanglan, dili lang kutob nga itagbo nato ilang gikinahanglan, apan sa matag himo nato ni aning tanan ato kining himuon isip pagserbisyo didto kang Kristo. We have to do it for Christ. You know, Matthew 25:35 to 40, wala lang kini nagtudlo kanato kung unsa dapat ang atong buhaton ngadto sa pinakalabing ubos. But if you try to study the verse, Jesus reveals something very important. Why? Because He is not just giving a moral lesson or advice kung unsa ang ato ang buhaton, but He also revealing kung unsa kalalom ang iyahang connection ngadto sa iyahang mga katawhan. When Jesus says, to the extent that you did it, ginapakita diri ni Kristo kung unsa kalalom ang iyahang concern, paghigugma o connection ngadto sa mga taong nasakitan. Why I said that? Because in Acts 9:4, when Saul tried or persecuted Christian believer, Jesus said to him, "Why are you persecuting me?" Jesus did not say, "Why are you persecuting them?" But Jesus said, "Why are you persecuting me?" You know what? Kini pakita kanato sa usa ka kamatuoran nga si Kristo dili siya hilayo ngadto sa iyahang mga katawhan, but He is personally united with them. That is why bisan sa simple nato nga pagtabang, naa kanay dakong bili kang Kristo. When Jesus says, to the extent that you did it, He is emphasizing that mataghimo nato og maayo ngadto sa uban, mapagamay man kana og dako, Jesus recognize it. Kanang gutom nga imong gipakaon, kanang naglatagaw nga imong gi-welcome, kanang naglisod unya imong gibisitahan na dawat kana tanan ni Kristo. My question is, when was the last time nga imo kining gihimo? When was the last time nga atoa kining gihimo? The way we treat others,
reveals how we truly see Christ. When we understand that Jesus is present in the list of this, you know what, ang atong pagtanaw sa pagserbisyo sa Diyos mausab gayud. Why? Because our service is no longer just a duty. It will becomes a devotion. The people are no longer interruption. They become a divine appointments. And our act of kindness are no longer small because they are meaningful in the eyes of Christ. The word of the Lord reminds us that our service must always be Christ-centered. Ang atong pagserbisyo ngadto kang Kristo dapat para kini kang Kristo. Mao nang sa panahon gani nga motabang ta sa uban, especially sa nagkinahanglan, ang pag-ihap, ang pagpa-recognize, ang pagbagulbol, dili ka na unta mugawas sa atong mga bibig. Dili ka na unta ang naa sa to ang kasing-kasing. Because you know, it easy to complain, counts our service, or magpa-recognize kung atong motibo nga nung ginahimo nato kini kay para sa ato ang kaugalingon. Dali gayod kita makabagulbol, makaihap sa tong gihimo kung naga-base lang ta sa sweldo nga atong ginadawat. Dili gayud kita makabagulbol, dili gayud kita makaihap sa ato ang natabang, dili gayud kita makahimo sa pag-angkon sa kahimayaan kung ato gayud gina-acknowledge nga kining atong ginahimo para kini tanang kang Kristo. Everything we do must be done for Him. When we serve others, we are serving Christ. And when we love the least, we are also loving Christ. Dili kini optional nga atong buhaton, kung dili kinahanglan kini nga atong i-aplikar sa ato ang kinabuhi. Ingon pa diha sa Colossians chapter 3, 23 to 24, ingon si Paul ngadto sa mga taga-Colossae, whatever you do, do your work heartily as for the Lord and not for people, knowing that it is from the Lord that you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Take note of this. Our service is ultimately directed to the Lord, not just to people only. 3 things every follower of Christ must do: see the need, respond to it, and do it all for Him. You know, adunay usa ka negosyante nga miadto sa gawas nasod para mubakasyon sa dugay nga panahon. Pero before siya ni lakaw, iyaha siyang gipatawag ang iyahang manager. Ingon siya, ati mana ang negosyo, siguraduha nga maayo ang dagan sa tanan, og ayaw kalimti ang mga trabahante labi na kadtong naglisod. At first, gituman gayud sa manager ang tanan, iyang gisiguro nga tarong ang negosyo, iha usab giatiman ang mga trabahante, kung naay nagkinahanglan nagapangita gayud siya og mga pamaagi aron makatabang siya sa ilaha. Tungod nagtuo siya nga apil kini sa iyahang responsibilidad, dili lang ang negosyo, kundi apil pod ang mga tawo niini. Apan samtang naglabay ang daghang panahon na usab pod ang iyahang panghuna-huna, miingon siya sa iyahang kaugalingon, wala na ang akong boss, ang akong trabaho nga negosyo mao lang ang akong siguraduhon. Ug unya hinay-hinay nga wala na niya gitagad ang gikinahanglan sa mga trabahante, nag-focus na lang siya sa mga numero, sa trabaho ug sa mga buluhaton. Sa dihang mibalik ang tag-iya, iyang gireview ang tanan, maayo man ang dagan sa negosyo, murag okay ra gihapon, pero naay kulang. Ang trabahante wala na niya giatiman o wala niya hatagan na og pagtagad. Mitanaw ang manager kaniya ug niingon, gituman nimo ang bahin sa imuhang responsibilidad, pero nalimtan nimo ang pinaka-importante,
ang pag-atiman sa mga tawo nga akong gisalig kanimo. In the same way, makita nato kini sa gisulat ni Matthew nga samtang kita naghulat sa pagbalik sa atong hari nga si Kristo, our responsibility is not just to remain faithful, but it is also to take care the needs of others. Tungod ang atong pag-andam sa pagbalik ni Kristo, dili lang kini makita sa atong paghulat, apan makita pod kini dapat sa pag-atiman nato sa mga nagkinahanglan. Ginapahinumduman kita daan ni Kristo nga sa panahon nga i-separate na niya ang tawo, mahibaluan gayod kung kinsa tong tinuod nga naay pagtuo. One of the clear types of evidence of a real faith is compassion expressed in action. Kaya nga naman, anyone can say they believe, but compassion will proves it. Jesus mentioned the list of this, dili aron pabukatan kita, but to reveal kung unsa jud ang pinaka-importante natong buhaton. When Jesus returned, He is not looking for perfect people. He is looking for people who truly serve the least of this. And you and I are called to live in that kind of life. Maybe some of us makapangutana, o nya, Pastor, wa man ko'y kwarta, mahatag sa mga nagkinahanglan. Pastor, limited raman ang among source of income. Pastor, wa man ko'y trabaho. Wala man ko sa taas nga posisyon para mo demand sa akong katrabaho nga mutabang sa uban. I do not have the power. Dili man ko influential para tuuhan sa uban. You know what? You do not need to be in a position para makatabang kita. You do not need to be influential para sundon kita. You do not need to be wealthy para makahatag kita sa uban. All you need to do is your authority within your family. Your authority within your family. Tungod kung ang matag-usa ka nato diri karon will respond to the needs of others. Kung ang usa ka ninyo diri karon will apply that mismo sa imong pamilya, I believe that this church could give a big impact to a community. Start where you are. Use what you have. Do what you can. Because the list of this that Jesus Christ mentioned, usahay wala raman na sila sa gawas sa imong panimalay, but some of them mismo kauban nimo sa imong panimalay. They also need your help. They also need your attention. They also need your love and your care. Start within your family. Hinaot nga Ginoo padayon mag-empower kaninyo nga makita ninyo ang opportunity nga mo serve diha kang Kristo. Hinaot nga Ginoo padayon maghatag kaninyo og kasing-kasing nga maluluyon og kusog para sa pagtabang ngadto sa mga nagkinahanglan. God bless you all and good morning.